ng kanyang gawain. At alam ko po na ang lahat ay blessed na blessed. Amen. Sino po ang blessed na blessed? At alam niyo po ba na marami pong nagkukwento sa amin na ang sabi nila ay iba pala dito. Amen. Ibang iba daw dito po sa gawain ng Jesus Nazareno. Amen. Ramdam na ramdam nila ang presensya ng Panginoon. At maging ako man po, masasabi ko rin na talagang iba-iba ito. Dahil ito po yung hinahanap ng maraming tao. Yung maramdaman nila ang presensya ng Panginoon, lalo pat sa panahon natin ngayon ay napakaraming tao ang sobra na pong napapagod sa buhay. Dahil sa dami ng problema. Ano problema ng tao ngayon? Una, pera. Pangalawa, utang. Pangatlo, mga bayarin. At marahil ang iba ay may problema sa pamilya, may problema sa asawa. At dahil dito, marami pong mga taong lito at lupaypay. At sila ay naghahanap ng tunay na pastor. Mga kapatid, itong araw na ito, sa araw ng linggo, itong linggong ito ay atin kong pinagdiriwang ang tungkol sa mabuting pastor. Sino po ba ang mabuting pastor? Ang mabuting pastor ay wala pong iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen. At alam niyo po ba na napakaraming katangian ni Jesus bilang mabuting pastor. Ngunit ako ay magbibigay lamang ko ng mga ilang mga katangian ni Jesus bilang mabuting pastor. Ano nga ba ang katangian ni Jesus bilang mabuting pastor? Una, ang mabuting pastor na si Jesus sa kanyang mga alagad, siya po ay nagbibigay ng kapahingahan. Bakit? Sapagkat ang mga alagad ng Panginoon sa kauna-unahang pagkakataon nang sila ay binigyan ng Panginoon ng authority, ng kapangyarihan, na sila ay humayo upang mangaral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod ng kasalanan, magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga inaalihan ng mga demonyo. At syempre bilang tao na katulad natin, makakapagod po ang magmisyon. Nakakapagod ang gumawa para sa gawain ng Panginoon. Pero ganun pa man, sa kabila ng kapaguran na naranasan ng mga alagad ng Panginoon sa kanilang paghayo, ang sabi po ng ating binasa sa talatang 30, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Ano po yung kanilang naisagawa? Yun nga po yung aking binanggit kanina. Yung sila po ay humayo, nagmisyon, nangaral, nagturo, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga inaalihan ng mga demonyo. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa hindi na makuhang Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga ito,
magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan, makapagpahinga kayo ng kahit kaunti man lang. Ano po ang unang katangian ni Jesus bilang mabuting pastor? Nagbibigay siya ng kapahingahan sa kanyang mga alagad. Amen. Tayo ay mga alagad ni Jesus. Ngunit ang tanong, sa papaanong paraan po ba tayo binibigyan ng Panginoon ng kapahingahan? Binibigyan niya tayo ng kapahingahan sa pamamagitan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Doon po sa aklat ng Awit, kabanatang 23, talatang 1 hanggang talatang 4. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng yung bagong kalakasan. At ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin, doon ako pinakakay. Kahit na ang mga daan iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot. Pagkat ikaw ang kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sandala. Paano para po ba tayo binibigyan ng Panginoon ng kapahingahan? Tayo ay kanyang pinahihintay sa mainam na pastulan. Nakakita na po ba kayo ng pastulan? Meron pong mga nag-aalaga ng hayop. Tulad ko po, ako yung mga alaga ng hayop. Naalaga ko pong hayop eh, mga manok at pabo at meron po akong alagang aso. Meron po silang kulungan. At yung kulungan na yun na pinaglalagyan nila ay safety. May mga bakod upang hindi po makapasok ang mga ibang hayop na pwedeng lumapas sa kanila. Sobra po akong mapagmahal sa mga alaga kong hayop. Kaya naman, di ko sila pinababayaan sa kanilang pagkain araw-araw. At pinibigyan ko po sila ng mga lugar na kung saan ay doon sila magiging komportable. Kapag meron pong malapit ng mga itlog, maglalagay na po ako ng libliban nila. Medyo mataas para hindi mo mapinsala ng ibang mga kapwa niya mga. Gusto kong maging komportable sila. Mga kapatid, ito ho ang kailangan ng mga disipulo ng mga alagad ng Panginoon at maging tayo sa panahon natin ngayon bilang mga alagad ni Jesus Nazareno. Ang tayo ay dalhin ng Panginoon sa isang mainam na pastulan sa tahimik na batisan. Ano po yung tinatawag na tahimik na batisan? Kami po noon, nung panahon po namin, may taon po na sa loob ng isang taon ay kami po yung maakyat ng bundok. At doon po sa bundok, nalala ko po noon mga early 1993, 94, 95, 96. Doon kami umakyat sa North Sagaray. Doon po sa may bandang unahan po ng Matikpik.
makakatim sa bundok at meron po doon na tinatawag na batisan o yung ilog na kung saan ay rumaragasa ang tubig. Napakasarap po doong magnilay. Bakit? Tahimik ang lugar. Napakasarap pagmasdan ang mga ibon na lumilipad. Napakasarap lang hapin ang simoy ng hangin. Sa tahimik na lugar, mga kapatid, ay mararamdaman mo ang pangungusap ng Panginoon. Mararamdaman mo ang kapahingahan ng iyong isipan, ng iyong puso, o ng iyong kalooban. Dito sa mundo ang ginagalawan natin, sobrang napakagulo. Sobrang napakaraming problema. Kaya kung luluubin ng Panginoon, magdaan tayo ng panahon na tayo ay aakyat sa mundo para hindi mo kumanid sa mga taga-bundok. Alam niyo na yun. Para mananasan natin yung presensya ng Diyos. Alam natin nyo po ba yun? Kayo po ay pumunta sa mga bundok. Sino po nakaranas na? Simula po nung may tayong community nito. Wala pa. Hindi nyo pa po nagagawa. Nagulubin na Panginoon, gawin natin. Madalas ginagawa po namin yan, Holy Week, man na araw. Mga kapatid, kapag tayo ay nasa isang lugar na liblib, tahimik na lugar, napakasarap magnilay. Napakasarap namnamin ang presensya ng Diyos. At alam niyo po ba, gusto ng Panginoon na kapag tayo ay nasa isang ilang na pook, gusto niya siya naman ang magsalita. Huwag naman yung puro na lang tayo ang nagsasalita. Huwag naman yung puro dasal. Paminsan-minsan naman bigyan natin ng pagkakataon si Lord na tayo ay kanyang kausapin sa pamamagitan ng pananahimik. Ang tawag po dyan ay meditative prayer. Pagninilay sa pamamagitan ng pananalangin. Ang pananalangin ho kasi, sa totoo lang, tatlong bagay ho yan. O tatlong uri ng panalangin na ginagawa natin. Una, yung tinatawag na vocal prayer. Pag sinabi yung vocal prayer, nagsasalita. Pangalawa, meditative prayer. Pag sinabi meditative, pananahimik. Pangatlo, yung tinatawag na over-fatigue prayer. Alam niyo ba yung over-fatigue prayer? Yung minsan, hindi mo magawang mag-vocal, hindi mo magawang magsalita para kausapin si Lord dahil pagod ka. Ang gawin mo, manahimik ka. Pwede kang pumunta sa isang lugar katulad ng Adoration Chapel. Pumasok ka doon. Manahimik ka. Pag meron kang katigatan sa iyong puso, pasok ka doon. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Dahil sa pamamagitan ng isang tahimik na lugar, tatandaan niyo po, ang Diyos ay mararamdaman natin. Amen. Ano po ba? Kaya nga, meron yung mga tinatawag na mga nagmomongha. Meron po akong best friend na nagmadre at siya po ay nagmongha. Yung mga nagmomongha na yan, nandun po sila sa isang isla na doon na sila forever. Hindi na sila pwedeng dalawin ng kanilang mga magulang nila, ng pamilya nila. Doon lang sila. At wala po silang ibang ginagawa doon kundi nananahimik, sa pananahimik nila, nahayaan nila na ang Diyos ay mangusap sa kanilang puso. Sapagkat tatandaan niyo po,
kapag ang Diyos ay binigyan natin ng pagkakataon na siya ay mangusap sa panahon ng pananahimik, doon natin nararamdaman ang tunay na kapahingahan ng ating isip at kalooban. Kaya kapag ka magulo sa bahay ninyo, malis ka. Pansamantala, maghanap ka ng isang lugar na tahimik. Huwag ka maghanap ng kaibigan mo para yayain na uminom. Dahil sigurado pag uwi mo, warpret ang kalalabasan. Amen po ba? Amen. Diyan po ang unang katangian ng mabuting pastor na si Jesus. Binibigyan niya ng panahon ang kanyang mga tinawag para makapagpahinga. Pangalawa, para sa mga tao. Si Jesus bilang mabuting pastor, naroroon sa kanyang puso ang pagiging mahabagin, ang pagiging maawain. At ang kanyang pagiging maawain ay nilalakipan niya ito ng gawa. Na hindi lang sinasabi na, ay, nakakaawa naman. Hindi. Meron siyang action, may gawa. Balikan natin yung binasa natin. Ganito po ako magturo. Hindi po katulad ni Brother Henry, yung aking payaw. Dire-diretso. Ako po, biblical. Iba-iba po kasi ang mga kaloob ng mga nangangaral. Kaya dyan yung po mako-compare na, bakit ganun si Brother? Iba yung kanyang ginagawa kumpara dun sa mga nagtalk. Iba-iba po yung aming gift. Sa akin po, may halong teaching, may halong pagtuturo. At sabi po sa binasa natin, mga kapatid, in verse 33, ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa sa kanila. Mga kapatid, saan po ba itong, ano po yung naging dahilan bakit itong mga taong ito ay nagdagsaan at tinundan nila si Jesus at ang kanyang mga alagad habang sila po ay papatawid patungo sa isang lugar na tahimik. Sila po yung mga taong nakasaksi at nakaranas po ng mga ginawa ng mga alagad ni Jesus. Sila ay pinagaling, pinalaya sa gawa ng kaaway, at sila po ay ginawan din ng mga mabubuting bagay ni Jesus. At dahil doon, nagkaroon sila ng tinatawag na pagkauhaw at pagkagutom. Nanabig sila. Na parang katulad ng ginagawa natin, parang katulad ng ginagawa ninyo, hindi kayo napapagod, araw-araw na lang. Araw-araw na nagdodobela. Araw-araw. Kasi lagi kong nakikita doon sa ating group chat eh. Nagdadasal dito. Kung nasaan si Jesus Nazareno, nandun kayo. Bakit? Sapagkat meron kayong tinatawag na spiritual hunger and thirst. Meron kayong pagkagutom at pagkauhaw na patuloy na madama at maranasan ang presensya ng Diyos. Amin po ba? Na dati hindi naman natin ito nararanasan. Pero ngayon, nung tayo ay napasama sa community ito, wow! Obserbahan niyo po. Kahit marami kayong problema, bali wala na. Kahit na minsan meron kayong iniinda, pakiramdam nyo, magaling na kayo. Amen. Ano po ba? Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastor. Nahabag na awa si Jesus sa napakaraming tao. Bakit? Sapagkat nakita ni Jesus na ang mga taong pinaghahanap ng mabuting pastor. Meron naman silang pastor, kaya lang marahil siguro ay hindi mabuti.
marahil ay pabaya. Mga kapatid, ito po ang aking panalangin. Pakinggan niyo po, ito po ang aking panalangin. Nawa sa community ito ni Jesus Nazareno, tayo ay maging mabuting pastol sa mga taong naghahanap sa Diyos. Marami po akong mga ideya na gusto ko pong ipaabot sa ating servant leader o sa inyong servant leader. O natin na rin. Kasi kasama na ako dun sa nanumpa eh. Nagulat nga ako, nandun pala yung pangalan ko. Sabi ko, parang nakakabahala. Sabi ko naman, nasabi naman ng Holy Spirit, bakit ko mababahala? Si Bishop din pa kami. Professor nyo. Professor po namin si Bishop din pa kami. Siya po ay nagtuturo sa amin every Monday sa Paranaque. Ikaw naman ay nasa umbrella ng Katoliko. Sabi ko, nga naman. Mga kapatid, nahabag si Jesus sa mga tao dahil naghahanap sila ng tunay na mabuting pastor. Mamaya, pakikita ko sa inyo kung ano yung katangian o ang iba pang mga katangian ng pagiging isang mabuting pastor. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Matapos na makita ang mga taong ito nang siya'y nahabag, ano po ang ginawa ni Jesus? At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Kapalagay ninyo, ano kaya yung yung maraming bagay na itinuro ni Jesus sa mga tao na naging dahilan na sila ay muwing panatag ang kalooban, masaya ang kalooban, pinagpala ng Panginoon. Siyempre, ang itinuro ng Panginoon sa kanila ay mga aral na kung saan ay makapagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Mga aral na kung saan ay magtuturo sa kanila sa tamang landas ng buhay nila. Kaya kapag kami po nagtatanong sa inyo tungkol po sa community ito ng Jesus Nazareno, dapat alam nyo ito. Ano ba ang layunin ninyo? Bakit kayo nagtatagpa ng ganyan? Hello po. Ito, alamin nyo At ipapabot ko ito sa ating servant leader na ito ay ilalagay na sa prayer request para alam nyo kung ano ba layunin ng Jesus Nazareno? Bakit meron ganito? Ang isang sa layunin nito ay upang tulungan ang Santa Iglesia na patiglahin ang pananampalataya ng mga Kristiyanong Katoliko. Hindi lamang patiglahin, kundi ang sila ay turuan ng tamang pamumuhay. Lalo na ho sa mga deboto sa ating poong Nazareno, na hindi lang puro pasang, hindi lang puro dasal, hindi lang puro panata, kundi ang tayo naman po ay makapakinig ho ng salita ng Diyos. Yun ho ang kailangan natin. Hello po. Meron po akong mga nasamahan ng mga ibang community na tapat lang sa kanila yung seminar. Pagkatapos ng seminar, wala na. Nung una, masaya kami. Nagbago naman, nawala rin yung pagiging manginginom. Kaya isang buwan lang, bumalik din. Yung pagiging smoker, isang linggong nawala. Pagkalipas ng isang linggong, balik. Bakit ganun? Dapat ang pagtuturo at pakikinig ng salita ng Diyos ay dapat consistent. Amen. Tuloy-tuloy dapat. Amen. Kaya ako'y mananalangin na daragdagan pa ng Panginoon ang mga magmamalasakit sa community nito. Amen. Ang panalangin ko ay bigyan tayo ng Panginoon ng mga tagapagturo. Amen. Siyempre, ang unang hihilingin natin na magtuturo sa atin, siyempre yung overall spiritual director ng community nito. Yung mga pare, kailangan natin yun.
Kailangan magkaroon tayo ng mga kaalaman tungkol sa church history. Magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa doktrina ng simbahan para hindi tayo mailigaw ng iba. Amen po ba? Amen. Magtatakta tayo ng mga ibang mga seminars para tayo ay patuloy na lumago sa ating buhay pananampalataya. Amen. Hello po. Ay. Kunti na lang po. Panalangin nyo, kunti na lang po. Malapit na ako mag 100%. Hello po. At ipanalangin nyo rin po na nawa ay maging stable na rin po yung aming negosyo para yun po yung magiging source namin para kami po ay nakapagpatuloy sa aming pagsuporta dito po sa community ng Jesus Christ. Kasi iba po talaga, sa totoo lang, iba. Iba po yung naramdaman natin dito. Hindi ito, walang halong pagbubola ito. Totoo po ito. Pangatlo, ano pa ang katangian ni Jesus bilang mabuting pastor? Masusunod po, pagka gusto nyo pong matuto, magdala ko kayo ng notebook at ballpen at ipag-pray nyo po na dumating na ho yung mag-sponsor ng 100 pieces na Bible. Yung kasama po ni Brother Henry nung nag-talk po siya dito ng retreat. Pero po siya kasama na magdudulot po siya ng 100 pieces na Bible. Sa bahay po na address ko. Pag-pray nyo na dumating na. Para yung mga walang Bible, magkaroon na po ng Biblia. And every time na may prayer meeting, dadalhin nyo yun, huwag nyo iiwan sa bahay, ha? Kaya ipapalista ko sa secretary treasurer, o sa secretary yung mga binigyan, yung pangalan ng mga binigyan, pag hindi dinala, babawin natin. Amen. Bibigyan natin doon sa gustong magdala ng Biblia. Amen. Noong araw, alam nyo po, iyang iya rin ako magdala ng Biblia. Ginagawa ko po sa totoo lang, noon, tinatago ko pa sa likod. Pinapasok ko sa likod ng stand ko yung Biblia. Kasi nahiya ako sa mga kapitbahay natin na nakikita nila may dala akong Biblia. Sabihin nila, wow, banal na. Pero masasanay din po kayo. Amen. Pangatlo, ang sabi ko ng John, chapter 10, verse 11, Huwag. Kung ano po yung narinig nyo kabanata o aklat, sulat nyo lang. Hindi nyo pa alam yun, pero pag may Biblia na kayo, malalaman nyo kung saan yun at ito pala yung sinabi ni brother. Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Juan, kabanatang 10, talatang 11. Ito po ang sinasabi. John chapter 10, verse 11. Ako ang mabuting pastor, iniaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Wow. Kaya napakaganda ho ng team song ng Jesus Nazareno. Nabibless po ako pag narinig ko po yun. Pagpapasok na po ako, wow. Ramdam na ramdam po. Natunay na talagang inialay ni Jesus. Nagpapasalamat tayo dahil inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Amen. Inialay, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Dapat gamitin tayo. Amen. Alam niyo po, nung ako'y mag-graduate ng high school, ako po'y panganay sa magkakapatid. 8 lang naman kami magkakapatid. Actually, 12 nga yan, namatay lang yung 4. Meron din po akong pangarap sa mga kapatid ko, sa pamilya namin. Kaya lang, grabe po yung pagtawag ng Panginoon sa akin noong 1992. Pagka-graduate ko po, noon ay gusto ko pong magpare. Kaya lang hindi ho ako pasado sa grade balisa. Dahil wala po akong ginawa kasi noon, cutting classes, bulakbol, gano'n. Kaya yung classmate ko na dapat sabay kami, siya yung natuloy, ako hindi nakasama. So, nung magkaroon po ng gawain sa amin, doon ako umaten hanggang sa doon ako tinawag. At least pwede mag-asawa. Amen. Pero kaya walang asawa. Di ba? Kaya mula noon, nag-search ako na, Lord, bahala ka na sa buhay ko.
Bahala ka na sa aking mga pangarap. Bahala ka na sa magiging buhay ko someday. Eto. Dito ako napag-asawa. Dito ako nakatagpo ng kapwa naglilingkod sa gawain. Masaya ako dahil dalawa kami naglilingkod sa larangan ng pangangarap. Para ibigay, ialay ang buhay para sa mga nalulito ng banda. Amen. Ano po ba? Ganun pala yun, kapag binigay mo yung buhay mo kay Lord, ano man ang pangarap mo, meron pang mas magandang pangarap si Lord doon sa pangarap mo. Hello po. Ay. Diba? Saan ka nakakita na nung ako'y mag-aasawa na? Grabe, si Lord, siya ang gumawa ng himala. Nung ako'y mag-asawa, saan ka nakakita, biyanan mo, ang magiging biyanan mo ang gumastos. Ultimong sapatos, ang talong, barong, pati yung susuotin ng mga magulang ko sa kasalan. Sila pa ang gumastos. Hello po. Ay. Yun yung pangarap ng Diyos eh. Pag ibinigay mo yung buhay mo sa Kanya, mamamangha ka pagdating na panahon. Amin po ba? Kaya habang kayo po ay malakas pa, kahit na medyo may edad na ho kayo na naglilingkod sa gawain ng Panginoon, ibigay nyo na yung the best. Dahil darating ang panahon, yung pangarap ng Panginoon ay malalasap mo, makakamtan mo. Hindi ko alam kung ano yun. At kapag dumating na yun, i-share mo na lang sa akin. Amin po ba? Sumunod. Doon pa rin sa John chapter 10, verse 14, 15. Ako ang mabuting pastor, kung paano nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa. At ako naman ay nakikilala nila. Mahalaga sa atin, mga kapatid, bilang mga mabuting pastor, kilala natin yung ating mga tupa. Kaya take note po, doon po sa secretary natin, meron po akong suggestion, idagdag nyo po yung nakalagay po doon sa attendance. Patagyan nyo po ng brother or sister. Kasi mga magkakapatid tayo eh. Kailangan meron ng brother and sister. Halimbawa, brother Renato. And then, address, cellphone number. Kailangan yung mga contact numbers ng mga members na dumadalo dapat nakarecord yun sa cellphone nyo bilang secretary para pag merong mga event, merong mga activities, madali po natin silang i-update. Hello po. 1 week before o 3 days before, bago maggawa magbibigay na tayo ng message sa kanila na mga kapatid, huwag natin kaliligtaan ang araw ng gawain ng Panginoon. Hello po. Ngayon, kailangan i-monitor natin kung siya ba ay regular na umaattend o hindi na umaattend. Yun na yung pagkakataon na pwede natin silang puntahan, kumustahin, alamin kung bakit hindi na sila dumadalo. Baka meron silang problema na baka tayo ay makatulong. Di ba? Kung may problema sa pera, madali lang naman yan. O, ambag-ambag tayo, share. Nang sa ganun, maramdaman nila na, iba pala sa mga taga-Jesus Nazareno, hindi lang sila puro daldal. Hello? Hindi lang sila puro pag-ibig sa kapwa, may gawa. Hello po. Kailangan kilala natin ang ating mga tupa. Nung bago lang ako nagtutok dito, napakarami yung mga tupa dito. Dati, kailangan, kung kilala nyo sila, dalawin nyo po ulit. I-encourage nyo po sila. At sabihin nyo sa kanila na, iba na ngayon ang gawain na Jesus Nazareno, hindi gaya ng dati. Okay na ngayon, maganda na.
Hello po. Meron ng sistema, hindi na magulo. At sasabihin nila, ganun ba? Posible, pumunta ka. Ngayon, bago ka pumunta dito, kung kapitbahay mo siya, daanan mo na. Sabi mo sa kanya, sister, may gawain ngayon. Huwag kang aalis hanggat hindi sa sasama. Hello po. Kilala ng mabuting pastor ang kanyang mga tupa. And finally, huwag natin kakantayin. And finally, mga kapatid, ang isa pang katangian ng isang mabuting pastor na si Jesus Nazareno, siya po ay mayroong tinatawag na mapangalaga sa kanyang mga tupa. Inaalagaan niya. Inaalagaan niya, lalo na sa panahon na may mga nalulungkot, may mabigat na problema. Pinararamdam yung tunay na pagmamalasakit. Kaya po, gusto ko kung ito yung mangyari dito sa ating community, yung pagmamalasakit. Dito wala tayong itataboy, kahit kaano pa siya kasama, kahit kaano pa siya alam nyo na. Mga tupa yan. Naghahanap yan ng katotohanan. Kahit ganyan siya, pagtiisan mo na. Ganun talaga. Hello po, andyan ba kayo? Gusto ko pong basahin ang unang Pedro, kabanatang 5, talatang 1. Sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Pag sinabi yung matanda, ito tumutukoy sa mga matatagal na. Yung mga elder, tayo yun. Nananawagan po si Apostol San Pedro na ang sabi niya, nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Pakinggan niyo po, talatang 2. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng salitang ipinamamanhik ko sa inyo? Ipinapakiusap ko sa inyo na alagaan ninyo ang aking mga tupa. Kaya po yung mga may problema ho sa pagsasama, total nandiyan naman po ang ating mga kaparehan. Hihingi tayo ng advice kung ano yung pwede nilang may tulong, lalo na sa mga hindi pa sila kasal. Huwag natin silang i-judge. Pagkustulungan natin sila. Tayo yung magiging witness. Sabihin natin kay Father, kahit basbasan nyo lang po, okay na po yun. Kung may mga kulang na dokumento, ang pari na, bahala. Ano yung pwede natin, kung pwede nilang magawa. Para makapagpatuloy lang mo sila. Hello po. Kung pinagpala ka, kung gusto mong maging bongga yung kasalan, ikaw, sa sayo yan. Pwede ka namang mag-sponsor ng kahit silver lang o kaya silver lang na willing, okay na yun. Kasi alam niyo po, doon natin masusukat yung tunay na pagmamahal sa mga tupa. Yung pagmamalasakit. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Ito po ay kawan. Ito po ay community. Kaya po wala na po akong maririnig dito na magre-resign na. Dahil sa gawain ng Panginoon, bawal ang nagre-resign. Dahil kapag nag-resign ka, ikaw din.
Ako po, in personally, naranasan ko po yan, mga kapatid. Nung sinabi ko na ayaw ko na maglingkod, nangyari sa akin masama. Subukan mo na ang anak mo mawalay sa iyo. Sa palagay mo ba yung ginagawa mo sa anak mo, magagawa mo pa pag malayo na sa sayo? Hindi mo naman gagawa. Kahit saan pupunta. Magliliwalay. Maghahanap ng mga kaibigan ng mga drug addict. Hanggang sa manulo. Ganun din ho sa mga kawan, sa mga tumpa. Na kapag nawala sila, lalo silang malulugmok sa kasamaan. Lalo na po dito nakikita ko marami pong mga deboto kay Jesus Nazareno. Sa totoo lang, mahirap man itong tanggapin pero ito'y totoo. Wala pa tatamang direksyon ang buhay, alipin pa rin ng iba't ibang uri ng bisyo sa buhay. Kailangan po nila itong community. Kaya nga, ibang-iba ito kaysa iba. Hello po. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, lalo na ang mga nanumpa. Amen. Hello. Hi. Hindi na ako maka-atras nung umuwi ako sa bahay kasi pinadala sa amin yung pinirmahan ng mga pare. Dito pa rin pangalan ko. Sabi ko, atras pa ba ako dito? Atras pa ba kayo? Kung atras kayo, naku po, binabalaan ko po kayo mga kapatid, hindi ho ito pananakot. Hindi ho kayo kay Father na numpa, hindi ho tayo kay Bishop na numpa, hindi ho tayo sa ating spiritual director na numpa, sa Diyos tayo na numpa. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa matakim na paghahangad. Wala naman tayo dito mga personal interest. Tayo pa nga gumagastos eh. May mga taong ginagamit ng Panginoon, nagsasakripisyo, hindi nanginginayang. Mapalad nga tayo. Kaya nga, panalangin ko, Lord, may hipuin na tao na magbibigay ng kahit doon siguro mga 300 square meter para doon gaganapin yung aming every Sunday fellowship. Pwede ba yun? Oo, pwede. Para Monday to Saturday, hahayo na tayo ng hahayo. Kaya magbubuo na tayo ng mga sarili natin preacher. Hindi na tayo mag-i-invite ng iba. Para yung instead na binibigay natin pondo na lang. Para pagdating ng panahon, pag malaki na yung pondo, kailangan natin ng truck, kailangan natin ng tayong kailangan. Di ba? Kinikilabutan po ako. Tatandaan nyo, mas ginagamit ng Panginoon yung mga taong tatingin ng mundo ay walang alam, walang kwenta. Para hiyain ang mga marurunong. Kaya pagka meron pong mga taong gustong tumulong, tanggapin natin, huwag lang tayong mangingi. Hayaan natin sila tumulong. Pero pag nagtanong anong gusto nyo, lupa po, sige, okay na po kung meron na kayo. Ay, nakikita ko na ako sa totoo lang. Kaya mangyayari yun, sinabi ni Brother Jello, darating ang panahon, mag-anniversary tayo doon sa Doneta. At pag na-celebrate yun doon, Brother Jello, may asawa ka na doon. Oo. Meron ka ng anak. Walang imposible kay Jesus Nazareno, mga kapatid. Oo. Kami po, marami po kaming mga kasamahan na ganyan dati. Hindi namin nakakalain, nakakapag-asawa. Nakakapag-asawa. 31 ka pa lang naman, kaya pa. Abot pa yan. Kapalan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa masasakit na paghahangad ng pansarilong kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Natutuwa ba kayong naglilingkod kay Jesus Nazareno? Amen!
Ako natutuwa po ako sa totoo lang. Very satisfied po kami mag-asawa. Lalo na po yung aking sister wife, madalas niyo kinukwento sa akin, na hindi siyang mangaral, 1995 or 1996, mula nung pinagbawal po yung babae na mangaral. Masakit yun, mula noon. Ngayon na muli nakabalik. Grabe ano? Kasi sa totoo lang, pagdating talaga ng araw ng pag-uhumog, tayo ay tatanungin ng Panginoon doon sa kanyang kaloob dahil pinagkatiwala niya sa atin kung ano yung ginawa natin. Kaya nga po ako'y na-bless kasi sa totoo lang, amin yung sa inyo, yung aking bayaw na si Brother Henry, nung mag-talk siya dito, first time ko lang siyang marinig na mag-talk. Kasi ang hawak niya noon, hindi ho Biblia, instrumento. Lahat ng instrumento alam niya. Pero nung siya po ay bumalik sa lumang buhay noon, dahil meron akong puso sa mga nagbabackslide o bumabalik sa dating buhay, tinulungan ko po siya. Dinala ko po siya sa Bulacan. Hanggang sa ako po yung naging deployment, pinadala ko siya ng room load. Mas marami pa nga siya narating ng mga iba't ibang probinsya kaysa sa akin. So na-bless po ako, sabi ko mo, iba na pala si Brother Henry ngayon. Napakahusay ng guro. Kaya invite pa rin natin siya one time. Malayo nga lang yung kanyang inuuwian. Pero okay lang, kahit malayo. And finally, gusto ko pong i-record nyo ito sa inyong notebook. Jeremiah 23 verse 1 hanggang verse 2. Pakinggan nyo po ha. Jeremiah 23 verse 1 hanggang 2. Parurusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan. At pinababayaan ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinababayaan ang aking mga tupa. Hindi ninyo sila binabantayan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong kapabayaan. Hello? Hi. Kaya nga po lang nyo, sa totoo lang, naramdaman ko talin-talin na ho kami rito. Wala. Sabi ko, sa asawa ko, parang hindi na tayo makakawala dito. Dito na talaga siguro tayo magpapatuloy. Totoo lang. Kaya nung one time na nagpaalam mo si Brother Jello, naiyak po ako, kami mag-asawa. Sabi niya, di ba, kayo, nakatanggap kayo ng message, di ba, na wala mo ng anniversary, next year naman, hahanapin mo na yung sarili niya. In-encourage po natin. One. Tuloy lang. Kung pag-aaralan niyo po ang buhay ng mga apostoles, ang dami ho nilang pinagdaanan. Bukod sa pinipersecute, yung iba pinupugutan ng ulo. Tayo hindi pa ho tayo humahantong sa pagpugo. Pag-uusig pa lang. Meron na bang namatay sa pag-uusig? Meron na ba kayo nabasa sa dyaryo na namatay dahil sa pag-uusig? Tandaan nyo, 3 taon pa lang ho ito. Marami pa ho tayong kanin. Nakakainin. O bigas nakakainin. Sa totoo lang. Ang dami ho namin pinagdaanan sa paglilingkod. Nandiyan ang hubaran ka. Pahihiyain ka. Sisigawan ka. Lalaitin ka. Puputyain ka. Lahat na ng mga pangit. Pero tandaan nyo, ang mga itinuturing na walang kwenta sa mata ng Diyos, yun ang mas ginagamit niya pa. Kita nyo, nung nagsalita ko sa Brother Jello, nung tinawag siya ng Bishop, ang dami naman na. Kahit nga po ako, first time ko lang makita na, sabi ko, wow, nakaiba naman yung kanyang Amerikana. Sabi ko, parang gusto kong gayahin. Mahal siguro yun, Brother Jello.
Diba? Kaya kanina nag-alungkat ako ng mga binigay sa akin na barong. Sabi ko, magsusot din ako ng medyo mag-ahara. Amen. Kaya kung galing pa ho ito ng Canada, ngayon ko lang ito nasuot. Sabi ko, susutin mo nga. Wala yung wine. Alam niyo, masarap ang lingkod kay Lord. Kaya yung pinibigay mo yung the best talaga. Amen. Ito yun. Kaya, sa gawain ng Panginoon, bawal ang umayaw, bawal ang umuurong, bawal ang nagre-resign. Dahil pag nag-resign ka, kawawa ka. Sinabi ng Panginoon Jeremiah 23, parurusahan ko kayo. Instead na gumaling ka na totally, babalik ulit. Bakit? Tatabihin ni Lord sa'yo, ha? Wala ka palang isang salita eh. Babalik ko yung dati ng sakit. Yan, tayo po ay tumayo. Napasarap po ako, sabi ko, 30 minutes lang ako magtutok eh. Kasi meron tayong paglalahat yata. Tayo po ay yumuko, tayo po ay pumikit. Nagrema po sa puso ko yung madalas na binabanggit po ng Father Jello yung tinawag mo ako. Ano yun, Father Jello? Tinawag mo ako. Tinawag ako ng Diyos sa paraang alam niya. Nakaka-bless po yun. Kapatid, tinawag ka ng Lord sa gawain. Amen. Kaya dahil tinawag ka ng Panginoon, bigay mo na yung buhay mo sa Kanya. Amen. Kasi, sabi nga nang nabasa ko kanina sa isang message, sa isang sa Facebook, pag namatay daw ang tao, anong kasunod? Story o kwento. Kaya kung gusto mong pumanaw sa mundong ito ay gandahan mo ang istorya ng iyong buhay. Para pag namatay ka, sasabihin ng mga tao, ay, si ganito, okay. Pero pag namatay ka na wala kang kwenta, just po, siguro, kahit maglamay, walang maglalamay. Lord, sa iyo ang aming buhay. Alay namin sa iyo ang buhay na ito. Lord, gamitin mo ang aming buhay. Sa paraan, alam mo, kapatid, bigay mo kay Lord ang iyong buhay. Sapagkat siya ang may-ari niya. At hayaan mo na gawin ng Diyos kung ano yung nais niya sa buhay na yan na meron ka. Sa iyo ang aking buhay. At gawin mo po kaming katulad mo na isang mabuting pastor. Na walang ibang mga ang gumawa ng mundo. Kapatid, pag ikaw na nanonood sa pamamagitan ng Facebook Live na ito, tinatawag ka ng Panginoon sa paraan ka ng tinatawag ka ng Panginoon para
ibalik ang tao sa piling mo. Gamitin mo. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao sa piling. Turuan mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao. At ibalik ang tao. Ang tao. At ibalik ang tao. At ibalik ang tao sa piling mo. Ibalik ang tao sa piling mo. At ibalik ang tao. At ibalik ang nasa puso mo. At ibalik ang tao. At ibalik ang nasa puso mo. At ibalik ang tao. At ibalik ang tao. At ibalik ang tao sa piling mo. Mga kapatid, meron pong mensahe ang Panginoon, pakinggan niyo po. Habang ako po ay nakapikit. Darating po ang panahon na marami pong mga kapatid natin na deboto po sa Jesus Nazareno. Darating po ang panahon, tandaan niyo po ito. Pag niloob ng Panginoon na magkaroon na ho kayo o tayo ng office, araw-araw po marami pong magpapa-schedule para iakyat si Jesus Nazareno sa barangay nila. At araw-araw din ho tayo mga papapagod. Pero okay lang. Ayun lang ho ito naman. Sa puso mo ngayon. Araw-araw nakikiusap. Pwede po bang sa bahay naman namin iakyat? Amen. 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 We claim in Jesus' name. We declare in the name of Jesus right now. In Jesus' name. Lord, ginawag mo kami, Panginoon. Na parang alam mo. Amen. Kaya't habang kami ay nabubuhay, gawin mo kung ano ang nais mo sa amin, Lord. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Now we praise you, Jesus. Bless the name of God. Amen. Hallelujah, Lord. Praise God. Ano man, Panginoon, ang iniatag mo sa aming mga balika, hindi namin ito tatanggihan. Amen. Basta tulungan mo na kami araw-araw. Amen. Bigyan ng kalakasan. Patatagin mo po ang aming pananampalataya na bagamat maraming mga pagsubok.
Lalong-lalo na po si Brother Jero Lloyd. Ang pinagkatiwalaan mo sa community ito. Patuloy mo po siyang bigyan ng mga sariwang kapahayagan, ng karunungan, ng katalinuhan, upang mapamahalaan niya ito, Panginoon, ng may kaayusan. At kasama po kaming mga katuwang niya. Lord, nakikita ko na darating ang panahon dito po sa lugar ng Kamarin ay dudumugin ng mga deboto. At ang Jesus Nazareno ay magiging kakaiba sa lahat. Dahil sa pamamagitan ng community ito, ay marami ang mababago ang buhay. Maraming mga lulong sa mga ipinagbabawal na gamot ang babaguhin ang kanilang buhay, maatay, magiging ang kanilang mga mahal sa buhay. Aming buhay, takbo ng buhay ko. Oh, glory, glory! Hallelujah! Upang maging ganap ang kalooban Hallelujah, Lord! sa buhay Hallelujah, hallelujah! sa'yo. Maghari ka, O Diyos, sa aming puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay naman sa'yo. Maghari ka, O Diyos, sa aming buhay. Glory! Takbo ng buhay ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay naman sa'yo. Maghari ka, O Diyos, sa aming puso. Takbo ng isip, takbo ng isip ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay namin sa'yo. Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa ay alay ko sa iyo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligasan ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Hallelujah! O Diyos, sa aking buhay, takbo ng buhay ko'y baguhin mo, Hallelujah! upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hirap sa'yo.
sisters, ito pa ang mensahe ng Panginoon habang inaawit natin ang awiting niya. Darating ang panahon, bawat parokya ay magkakaroon ng gawain ni Jesus Nazareno. Kaya't ang panalangin natin, magtawag pa ng mga manggagawa kay Jesus Nazareno sa gawain na ito. Kaya't ating ipagpasalamat sa ating Panginoon na marami na pong mga kaparian natanggap na po ang gawain na ito. Lalo na ang spiritual director na hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan. Sila ang magiging daan para ang gawain ni Jesus Nazareno ay makapasok sa bawat parokya. Oy! Tinawag mo kami sa paraang alam mo. Amen. Wala kaming magagawa. Kung ano ang paraan mo na gusto mong ipagawa sa amin, ay gagawin natin. Oh, hallelujah! Lord, patuloy po namin itinataas ang mga taong ginagamit mo sa gawain ito. Ang mga nag-sponsor. Lalo-lalo na po ang may-ari ng hardware. Hindi po namin babangkit ang kaibigan. Amen. Lalo mo po siyang i-bless, magpalain ang kanilang ito. Pagyamanin, palaguin. Dahil alam namin, Panginoon, na hindi rin siya magsasawa Amen. sa kanyang pagtugong sa pagtugong sa ministeryo nito. Kaya pagpalain mo rin ang kanilang mga tauhan. Amen. Pagpalain mo po ang mga nanay kong ito na naglilingkod sa iyo ng may katapatan. Salamat! Kulang na po, Panginoon, ang oras para ikaw ay aming pasalamat. Salamat kayo, Panginoon. Awitin natin ay salamat sa iyo. Tanging alay namin sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Nagsana ng ating dalawang kamay kasama ng inyong mga pariyero. Oh, Rababakante. Yes, Lord. Salamat sa iyo. Yan, mula sa puso. Ulitin natin ang ibig. Aming Panginoon. Praise God. Praise Jesus Nazareno. At pinagkilabot ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi
pagsama mo sa amin. Salamat sa katagumpayan ng iba na nagawain. Salamat sa iyong mga salita na muling nagpasiglang ng aming buhay pananampalataya. At naniwala ako na lahat ng may mga prayer request ngayon ay answered prayer. Amen. Salamat at binabalik na po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at karangalan. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Sa ngalan mo Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagpaka natin ang Panginoon. Malakas palakpak sa ating Panginoon.